Siyempre ho, dapat tama yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na kasama sa picture. Bakit? Para ipakita ho doon sa mga nagdadala at nagpapasok ng mga ipinagbabawal na gamot sa ating bayan na seryoso ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsugpo po ng mga illegal at pinagbabawal na gamot po, mga kababayan. 'Di ba? Tatay nyo karton, anak niya karton, senator nyo magiging karton na din. Eto ho, mga bossing. Oh, nasa na ba tayo? Sa Vice Presidente. Dumito ho tayo mabilisan ho. Kay Congressman Sandro Marcos. Oh, Ferdinand Alexander Marcos ho, mga bossing. Bakit may isinusulong na naman? No? Baka magalit lalo dito yung mga Duterte, yung mga DDS. Bakit to? May sinusulong si Congressman Marcos. Sabi dito, criminalizing negligence on government project whose quality of work is below prescribed standard. Ikulong yung mga government officials, yung mga gumawa o kung sino man yung mga sangkot. No? Kapag ka below standard at hindi kung ano yung napag-usapan, ikulong, ilongko. Bakit to? Importante. No? Para matatakot sila. Delikado ho kasi mga kababayan kapag kayong mga gawa mga substandard. Lalo na kapag kayong mga multi-purpose building. Kung ang sinasabi, dapat ganito katataba yung mga bakal na ipaglalagay dyan. Ang ginagawa nila, nipisan mo lang, hindi naman babagsak yan. No? Oh, ang dapat ang halo dyan, ganito, mas madaming semento kesa sa buhangin. Ganito kadami yung semento. Tapos ang gagawin, puro buhangin para makatipid ho. Di maaari kapag kalumindol, pagguhuho. Diba? Nakita nyo po, tingnan nyo. Anak ng Pangulo, congressman, nagtatrabaho ng tama. Sila ba? Utak na yan. Ano na ba narinig ko para kay Pulong? Magalit kay Colonel Busita, kay Congressman Busita, si Pulong. No, magalit kasi bakit daw? Sabi, nanigaw daw si Congressman Busita doon sa lugar nila. Nanita, yung tao ho kasi na yon mga bossing, may advokasya para sa mga rider. Ayaw niyang naaapi yung mga rider. Ayaw niyang natitikitan ng mali yung mga rider kasi parang hulid up na nga naman. Biruin mo, tama, sumusunod ka sa batas, tapos titikitan ka, wala kang palag, mali yung ticket sa'yo. Kaya ho ipinagtatanggol. Siguro pumunta doon sa Davao, o kinausap yung mga iba. Siguro, nasaktan yung mga staff ng munisipyo nila Pulao. Pumunta po dito si Busita. No, tapos sinabi, sinigawan. Ngayon, pinapaimbestigahan. No? Yun lang ang narinig kong balita Hindi kagaya nitong mga ito po. Talagang tumututok. Diba? Yung mga substandard gumawa ng mga proyekto, ipakulong natin. Gawin nating kriminal, no? Ipaoblo natin para matakot sila at ayusin yung mga trabaho. Ayusin yung mga proyekto. Di ba? Sabi dito, Section 1, this act shall be known as the Criminalizing Negligent Contractors Act. Kasama mga contractor, the state shall promote the integrity of government project by ensuring the optimum quality with which are they undertaken. As such, it shall outlaw and negligence of contractor. O kagaya ng mga dapat ang ilalagay mo diyan kasi yung building na yan ay tawag daw, commercial building. Dapat ang ilalagay mo diyan makakapal na mga wire para sa mga kuryente. Tapos ilalagay maninipis, no? Ganun. Ano abutin? Sunog. Para magtanda. At itong mga kontraktor na to, hindi mandadaya. Isama nila din yung mga matatagal gumawa. No? Sasabihin sa iyo, matatapos tayo ng Disyembre. Tapos aabot na ng July, August, September, October ng susunod na taon. Isama na din yung mga yan. Di ba? Any contractor
subcontractor or person acting on their behalf who, no, through gross negligence caused the quality of work on a government project to fall below the standard prescribed in the contractor. So on the contract, applicable law or technical specification shall be held criminal liable. Matatakot sila na tipirin ho, na maglagay ng hindi tugma o akma doon sa mga proyekto na yon, mga kababayan. Yan ang pagtatrabaho ho. At merong mga katuturan ho, yung mga ipinapasa o gustong ipapasa ang mga batas ho. Di ho ba? Ipakulong na din si Marcoleta. Panggulo lang sa Philippine Senate si Marcoleta. Sabi ni Leonardo Barroso, huwag kang mag-alala. Kapag inumpisahan, binuksan, inano na yung kanyang sose, baka may kalagyan yan. Sabi ni Sir Sunny Reyes, sana naman pagkatapos ng mga ito, matuto ang bayan para hindi maulit at umasenso na ang Pilipinas. Extra hard work, lahat, but it can be done. No? Sumunod pa, any person, including contractor, subcontractor, corporate officers, government employees, or juridical entity found guilty of gross negligence under this act, whether as principal, accomplice, or accessory, shall suffer the penalty of imprisonment, pagpapakulong, or not less than 6 years, but not more than 12 years, or a fine not less than 10 million pesos. Subukan yung dayain. Imbis na kumita kayo, nag-abono pa kayo. Mag-aabono pa kayo doon sa magiging danyos ninyo. Panglima, this act, shall take effect 30 days upon publication in the official gazette in at least 2 newspapers or general circulation. Yan ang Sandro Marcos, mga bossing. Tatak Marcos ho yan. Kamusta na po ba yung mga apo ni Duterte? Yung mga anak ni Duterte, kamusta na po ba sila doon sa Kongreso, mga kababayan? Meron na po bang naipasikat? May naipakita na po ba? Or alos pa din ho, mga bossing? Ngayon, eto pa, yung tsuhin naman ho, mga kababayan, isingit ko na din, isama ko na din. Ang gusto ibang klase to. Ang gusto magkaroon po ng pensyon, mga kababayan, at insurance yung mga Pilipinong mga magsasaka. Kung sakali yung mga pananim nila mapinsala, bagyuhin, whatever, anong mangyari, may insurance na sasalo. Wag po kayong mag-alala. Wag na po kayong umiyak dyan. Kami po ang bahala. Sagot ng insurance po yan.